Meron pala akong gustong ipakita. Harap ito ng bahay kung saan kami ngayon nakatira. Damitan at opisina ay patuloy nating papagandahin. Kaya dyan ka lang kasi marami tayong gagawin. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Bukod sa silid-tulugan, isa pang kailangan ma-set up ng maayos itong opisina at damitan. Dito kasi nangyayari yung video editing at voice-over recording or kung tawagin ng mga profesional ay post-production. Kaya uunahin natin ang ventilation. And since hindi pa natin afford yung aircon, bumili muna kami ng exhaust fan para tuloy-tuloy ang daloy at hindi maipon sa loob ang mainit na buga ng computer at para hindi rin mag-amoy kulob. Higit dekada din kasi akong nagtrabaho sa opisina, kaya yung environment nun nakasanayan ko na. Kasi kapag yung isip ang majority na nagtatrabaho at gumagana, mas mainam kung nasa komportableng environment ka para makadaloy yung gusto mong resulta. Saan ito? Tinanggal din pala namin yung luma nitong bintana dahil nga marupok na at hindi na rin maganda sa mata. Screen na lang ang ipapalit namin para maaliwalas at the same time para maiwasan ding makapasok ang kahit anong insekto lalo na ang lamok. Bumili din pala kami ng table sa TikTok shop. Grabe, mukhang matindi yung pinagdaanan nito para makarating dito. Salamat na lang sa teknolohiya. Mabibili mo yung kailangan mo kahit nasaan ka pa. Sakto to kasi may ganun. At kahit medyo wasak na nga ang labas, maayos at hindi naman apektado yung loob. Office table ito na less than 1,000 ang halaga. Essential ito kasi kung makikita nyo, hiniram ko yung lamesa namin sa kusina habang hinihintay naming dumating itong in-order naming isa pa na para talaga dito sa opisina. Doble hanggang triple kasi kapag dito mo to binili sa General Luna. Kaya sa ngayon na sakto lang ang ating kwarta, doon na muna tayo sa option kung saan tayo makakamura. Marami pang naisip si mama na gagawin niya dito sa opisina para mas lalo pa itong gumanda at gusto ko siyang hayaan sa diskarte niya dahil alam kong part yun ng nature niya. Kasi 'di ba natural sa mga babae ang magpaganda? Yun nga lang, may kanya-kanya tayong definisyon ng maganda. Kumbaga, ang kagandahan ay nakadepende yan sa mata ng nakakakita. Lahat tayo magkakaiba. So nonsense yung tanong na sino or ano yung maganda? Siguro, baka. Basta sa akin, paggawa ng asawa ko maganda. At hindi pwedeng hindi yan maganda. Kasi kung hindi yan maganda, sinisigurado ko sa'yo, sa labas ako aabutin ng umaga.
Creek pala ito na dumadaloy palabas ng dagat. Hindi ko alam saan eksakto ang pinaka-source nito. Ang alam ko lang may ilang bahay at establishmento yung dinadaanan nito. At dahil nga konektado sa dagat, sumasabay din sa pagtaas at pagbaba yung tubig dito. Meron palang sementadong tulay dito noon na kasamang sinira nung bagyong Odette. And since hindi na nga nagalaw itong area, natural na maiipon dito yung basura. May iilan na tapo ng tao pero karamihan galing sa kalikasan. At rinig ko rin sa kwento ng mga lokal dito, dati daw malinis at malinaw yung tubig na dumadaloy dito. Tipong pwede kang maglaba o maligo kapag gusto mo. Initial nga na reaksyon ko nung una kong makita to. Grabe talaga tong mga tao. Bakit naman nila pinabayaan ng ganito? Not realizing na tao din ako. At malayo sa pagiging perpekto. Tulad na lang nito. Quicksand. Huwag na lang siguro tayong maging masyadong seryoso or mainitin ang ulo para masilip natin sa tamang anggulo. Tulad na lang nito. Kasi kung titingnan nyo, parang gumawa ng paraan ng kalikasan para merong magsilbing filter dito. Kasi kung wala, mapupunta lahat sa dagat to. Wala naman pong nag-utos sa akin na gawin ito. Gusto ko lang po na patuloy i-remind yung sarili ko. Kasama na siguro yung pamilya ko na lahat tayo may kakayanang baguhin yung mga bagay na ayaw natin. Tulad na lang nitong creek sa harap nitong tinitirhan namin. Imagine araw-araw kong makikita ito. At araw-araw din akong tahimik na nagrereklamo sa loob ng sarili ko or sa ibang tao. Kung may kakayanan naman akong ayusin or baguhin yung nakikita ko, bakit hindi na lang ito yung gawin ko kesa sayangin ko yung lakas ko sa pagrereklamo? Paano kung gusto ko lang magreklamo? Ayaw kong gawin yung ginagawa mo. Ayaw ko na munang dumagdag sa mga nangyayaring negatibo sa ating mundo. Dito na lang muna ako. Kasi ang dami nito tapos mag-isa lang ako. Kala ko pa hindi ka magrereklamo. Oops! Sorry. Ewan ko sa'yo. Sa ngayon wala pa po akong resources para i-restore siya sa dati. Kaya ang objective ko na lang po muna ay unti-unting tanggalin itong mga masakit sa mata at makatulong na din sa maayos na pagdaloy niya. Hindi na importante kung abutin kami ng ilang araw, linggo o buwan. Ang importante may ginagawa tayo kahit maliit na hakbang para umabante sa gusto nating mangyari.